Good morning po, o good afternoon na pala. Sa bawat isa na po. Welcome po sa atin pong panghapong pag-aaral. Alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. Yung subject po natin, Biblical Eschatology. Dito po tayo sa page 63. The Rebellion. Yun na po tayo, no? The Rebellion. Sige tayo muna yung manalangin bago tayo pumalaot. Pastor Jackie, open us in prayer. Yes, Lord, we praise you, Lord Jesus. We glorify you, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, muli sa aming pagkakataon ito ng pag-ibig mag-aaral mo sa ila. Kayo po ang patinambigay sa amin, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ang aming tagapagturo, kayo po patuloy na mag-anoy po sa Kanya. Patuloy niyo nga po siya bigyan ng katalinuhan. Na kung saan, Panginoon, igay niyo po siya na yung Banal Espiritu. Na kung saan, O Diyos, ay may paliwanag sa amin at mangyayari sa amin ng iyong salita, O God. At sa aming mga kinig at bigyan niyo po kami ng tao pag-unawa, ang katotohanan lamang, Panginoon, ng mahayag at ikaw po patuloy na may taas. Maraming po salamat, Panginoon, sa patuloy paggabay sa amin sa oras na ito, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, dito po sa 2 Thessalonians na atin po pinag-usapan, chapter 2, about man of lawlessness. Ano? 2 Thessalonians chapter 2, from verse 1. No? Man of lawlessness. Parang sa Tagalog, walang batas-batas sa kanya, no? Walang pakialam sa batas. Man of lawlessness. So, oo nga eh. Sabi nga sa Senado, we must bend the law. Parang ano eh, it is my opinion, no? Not the law. Yun ang ano eh, no? Kung ano yung opinion niya, yun daw ang dapat na masunod eh. Grabe, no? Parang man of lawlessness eh. So sa manual po natin, sabi nga, the Greek word in verse 3, sabi ng verse 3, let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Malinaw dyan, ano? Hindi na dapat kayo ma-deceive o malinlang, ano? Bakit? Bakit daw? For it will not come unless the apostasy. In referring for what? To the man of lawlessness, ano? Meron munang apostasy na magaganap. Tama? At pagkatapos noon, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Apostasy muna, then, man of lawlessness. Ayan ang sinasabi. So, the Greek word in verse 3, which is translated rebellion. Sa Greek word daw po, Apostasya. yung apostasy, rebellion. In the ESV is apostasy or apostasya. Apostasya. It is more commonly translated as apostasy. Yon. Which means a fatal falling or turning away from the God of the Bible. Yun pala ibig sabihin ng ano? Turning away to whom? From the God of the Bible. So, it is interesting to note, however, that in the Greek version of the Old Testament and in some New Testament passages, this term is also used to mean divorce. Parang divorce, ano? Pakikipaghiwalay. Yun po yung ibig sabihin. Mga divorce pala, mga apostasy. Apostasy sa asawa niya. Nakipaghiwalay. Depende sa gamit ng apostasy. Yun ang parang yun ang kahalintulan. Sabi ni Lord, he hate divorce. Kasi dito sa ano kasi sa dictionary. Kasi may covenant sila kay Lord eh. To continue. Follow. Ganun eh. Ano? Ano? Tuloy. An act of refusing to continue. An act of diffusing Refusing to continue. To follow. to continue. To follow. Obey. Yun ang apostasy. Recognize a religious faith. Oh. Pangalawa, abandonment of a previous loyalty.
Abandonment of previous Ayun ang loyalty. Talaga, pagtalikod talaga to. Ano ba yung parang si Pedro ba? Pwede siya kilala. Parang yun. An act of refusing to follow. Refusing. To continue to follow. Refusing. act Or of refusing. refusing. An to act of continue to refusing follow. to continue to follow. Pangalawa, abandonment. Abandonment Loyalty. of past, di ba? Abandonment of Loyalty. previous loyalty. Previous Dati loyalty. niyang Oo. parang inabandon niya yung loyalty. Yun ang no? Apostasy. That is the meaning of the word apostasy. Pakibasa po yung paragraph, page 64. Anybody? Manual. Yung man of lawlessness. Ito nga. That is very significant. 64 tayo. That is very significant because in the biblical language, the greatest divorce in history was severance of the bond between the nations of Israel and God. But either way, we take this Greek word of the historical event that is refers to was indeed both an apostasy and divorce. It was also the momentous event prophesied by our Lord in Matthew 23. Things of whose pronounced by our Lord and predicted to happen in that generation. And already they were coming to pass when Paul wrote in his letter, time after time the Jews, to whom Paul went first with the gospel message, rejected his demonstration from the Old Testament scriptures that Jesus was indeed their promised Messiah. But what usually happened was they stubbornly refused to receive the truth so that they might be saved. Therefore, God was already sending them a strong delusion so that they would believe the lie. Therefore, Paul would already say the warrant of God has come upon them at last. As in some translation to the uttermost, it was near it ever, even at the doors, the dreaded hours of spiritual darkness, in which vast majority of the Jews would be cut out their own olive tree. Truly, this was the great apostasy and the great divorce that no other event in history can equal. So, ano po ang kanilang naging bakit nagkaroon ng tinatawag na apostasy or same ng divorce, The momentous event. Ito rin pinaka-momentous, Sabihin ng pagtalikod kay Lord. Pagtalikod. Rebellion. Katumbas ng rebellion. So, yung hindi pagtanggap kay Jesus Christ, yun ang naging kahalintulad ng tinatawag na apostasy. Yung pag-deny kay Christ. Di ba? Pero, sa kanilang kasalukuyang relihiyon, ano sila? Active sila. Judaism. Di ba? Parang tingnan nyo yung status nila, no? Strict sila sa pagsunod sa sa law. Oo. Yun nga Bishop. Ano kayang magiging kainat na naman? Kasi naman nila, napaka-sincere, napaka-honest, napaka-sincere sa relihiyon nila, which is yun naman ang tinuro sa kanila ni Moises. Tapos, yun nga, na-miss nila yung kay Jesus. Paano kaya yun? Yun nga. And actually, itong mga sincere, ito talagang active na sumunod, no? Hanggang tundok talaga ayon sa kanila, no? Pero ito ang mga pari na mga nakarinig ng mga matitinding salita sa Panginoon. Siguro dahil hindi nila binigyan ng yung tawag nito. Kasi, kumbaga, sincero at pinag-aralan nila ang Torah at ang Old Testament. At nandun nakasulat, nasabi nga ni Jesus, lahat yan Yes. pupunto sa akin. Concerning of me. Pero yun nga Pero hindi nila tinanggap. So, yun ang naging nila. Ibig sabihin, kahit gaano ka kasinsero sa relihiyon, pag hindi mo kinilala yung subject. yung subject na
Applicable ba yung Romans 10.3? Tingnan ko yung Romans chapter, nabasa ko yung sa Romans 10, 2 and 3. Romans 10, 2 and 3. 10.2 hanggang Sapagkat 3. saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalulugod sa Ayun nga. Diyos, mali nga lamang kanilang naging patayan. Dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili ng pamamaraan. Hindi sila sumunod sa pamamaraan tinakda ng Diyos. Oh. Hindi sumunod. Di ba possible, ano? Oo. So, Sayang naman ang mga zeal. Ano? tapos tinutuloy mo verse 4. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan, upang mapawalang salang sino mang sumasampalataya sa Oh. Do. Ito hindi nakarating sa revelation. Ito hindi na naintindihan. Hindi nila naintindihan, hindi nila Bagamat nalalaman. may mga sign na siya na yun, pero tinakwil nila. Meron daw silang sabi, for I testify about them that they have a seal for God. Di ba? But not in accordance with knowledge. May seal no? Merong marubdub talaga no? Pero not in accordance with knowledge. Bakit? For not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own. Sa hindi pagkaalam ng tinatawag na God's righteousness, ano ginawa nila? They were seeking to establish their own righteousness. So, they did not subject themselves to the righteousness of God. So, tapos, pumasok na, ito na talaga, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Oh, di ba? Parang si Kristo ang lundo ng katwiran to those who believe. Pero sa kanila, law pa rin batas. Old Testament. Doon nila hinahanap. Pero sabi ni Kristo sa John chapter 5 verse 29, si Christ na nagsabi noon. Natin, John chapter 5. John chapter 5, Verse 29. 29. 39. 39. Search the scriptures. Ano ron? Ito, di ba? Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang kasulatang iyan ang nagpapatoo tungkol sa akin. Mabigat itong pananalita ni Kristo sa mga Pariseo to, sa mga di ba? Na bumabase sa law, sa kautusan. Oh. Sabi, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life. Sa pag-aakala ninyo na sa pamamagitan ng searching the scripture, magkakaroon kayo ng eternal life. Tapos sinunod niya, it is this that testify about me. The scripture, na inaakala nyo na magtatamo kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ba ninyo alam na ang scripture na pinaniniwalaan nyo, that the scripture testify about me. So when they rejected the Lord Jesus Christ, they also rejected the scripture. Lahat. So, lumitaw, apostasy yun. Rebellion. Diba? Kasi very mystery talaga si Christ in the Old Testament, di ba? Nahayag siya Hindi sa talaga nila nakilala. Hindi nila, At kahit hanggang ngayon, talagang dinudura pa, inaapakan nila yan. Pag sinabing Yesu, Yesu ang tawag nila. Suwa. Hindi, Oh. Yesu lang Sabi ng talatang 40, tinasunod nyo, verse 40. ang tawag nila ngayon. Verse 40 ng chapter 5. But you are not willing to come to me that you may have Oh. life. But you are not willing or unwilling, di ba? To come to me upang magkaroon kayo ng buhay. Oh. Pwede ba yon? Sinulat ni Moses, nandiyan kayo babase, pero ayaw niyo lumapit kay Kristo? Ayaw niyo lumapit sa akin? Malinaw kasi sa kanila, Bishop, yung nung naitanong ko yan sa alaga ko noon. Kasi napaka-devoted niya na Devoted. religious. Oo. Lagi kami nagtatalo nun pagdating sa ano. Kasi pinipilit ko si Jesus. Talagang dinoduraan yun.
Ay, grabe. Jesus, Yeshua. Ganun. Sabi ko, bakit hindi niya nakilala ang ano? Nag-quote niya ako sa mga ano, sa Bible, kay Isaiah, yung Ganon. oo, na may papanganak na isang babae, ang isang babae na ganito na ganyan, wonderful counselor. Ayaw niyang tanggapin. Tapos ang pinaka-ano niya, binasahan ako ng ano, ng Deuteronomy 6, Chapter 6, verse 4. 4. Oo. Hear, O Israel, Yan ang kanilang verse the talaga. Lord is one. But the Lord is God. The Lord is one. Yan. Love the Lord your God. You know? Yun talaga ang kanilang ano. Ang isa sa mga ano nila doon kay Christ. Yung kasi nakiklaim ko siya na He is God. Yun ang isa sa mga ayaw nila eh. Kaya, yun nga eh. Oo. Dahil isa nga ang Diyos Kasi sa nga, kanila. bilang mga Hudyo sila, mga Hebreo, meron namin sila nag-iisang Diyos sa tunay, ayon sa Torah. Kaya, kumbaga sa ano, walang revelation kasi doon na there is another God or sinasabing Son of God na ano ngayon o Spirit o ano, nothing. Basta, Mahirap talaga sa kanila paniwalaan yun. kasi Dahil isa lang nasa talaga linaw ang Diyos ng nila eh. utos sa kanila ng Diyos. Oo. Naiisa lang ang Diyos. Deuteronomy chapter 6. Hindi sila kaya. Yun ang nagiging matibay nilang ano eh. Pero the time has come kasi doon sa ano, meron din na nabasa na ibabalik din yung kaligtasan sa Israel. Maybe baka doon lang makilala na yung palang itinakwil nila kay Jesus na tao na Tapos Jesus. sabi, Yung pala Doon yung pa lang Diyos. yun. Oo. sabi sa akin, Pwede. yan nga yung mga ano lang naman ng mga Hudyo noon, na ganito, ganyan, na pinangalat sa buong mundo. No? Sabi ko, pwede inaamin mo na kayong mga Hudyo ang mga kasawa ko. At ako ng tawa eh. Ay, maninsulto ka talaga sa ano niya. Kalain mo, Gesture nila, no? Attitude pinalipag nila. ng ano ko, Kasi cellphone. kung bishop, kung lalabas na pulit o English yung ginawa. Kasi niya. binasahan ko ng Bible about kay Jesus, cellphone. Talagang ginamit na-flip niya ang cellphone ko. Binalipan. Matindi. No? Tapos, ano, nagmura pa. Yung Hebrew na mura, siya, benson ang katapat sa Kasi atin. nung nga, sa kanila kasi pumumusok yun para sa mga Hudyo. Pumumusok yun eh. Di ba nung sabihin pala ni Kristo na I and the Father are one? So, Di ang ba? tingin nila, Ano yun siya eh? Pamumusong. O Sa tingin nila. parang pagtalusira doon sa Diyos na kanilang sinasamba sa lumang tipan. Pero hindi siya naka-emit nung sabihin ko, okay, ano sabi niya sa Genesis 1:26? Oo. Yung nag-create ng tao. Ano yun? Sino yun? Sino yun? Oo. Okay. Ay, una, anghel. Anghel daw. Sabi ko, pwede ba mag-create ang anghel? Oo nga. May mababasa account ka ba pa. sa, may account ba sa Turo na nag-create ang anghel? Hindi siya naka-emit. Let us make man. Doon siya na, ano din, medyo nag-isip. Oo. Pero mabigat talaga sila. Kumbinsin pagdating sa mas dapat pagdating sa Diyos sa kanila ka mag ano, sa kanila ang gusto Sila nila yung sa nakakaalam. kanila ka mag-rely. Oo, kung ano Pag yun. Diyos ang pag-usapan, Eh, sa kanila ka magkuha ng informasyon dahil silang nakakakilala. Pride nila kaya yun. nga. Kailan lang Pride naman nila nila, kailan lang naman nagkaroon ng Jesus na lumaganap ng kakilala ng Diyos. Kaya nga siguro pinutol eh, no? 2,000 years pa lang. Para mawala yung pride eh. O samantalang sila from the beginning, Salamat natin kay God. Ilang libong taon sila. Naupong tayo. Oo, yun nga. Sabagay sabi ni Pablo, Sabagay, nakabuti sa atin. Di ba? parang pinisenyo na rin ng Diyos. Ano ba nang ibig sabihin na? Ayan. Okay, so yan po yung resulta, no? Yun nga, apostasy muna and then man of lawlessness. Okay. So sabi nga, therefore Paul could already say the wrath of God has come upon them at last, or as in some translation, to the uttermost. You know, it was near, even at the doors, the dreaded hour of spiritual darkness in which a vast majority of the Jews would be cut out of their own olive tree. No? Vast majority talagang
Siguro, umaga sa remnant na lang, ano, yung maniniwala kay Christ, ano? Lang, Remnant na lang eh. Minority na lang talaga. So, truly, this was the great apostasy and the great divorce that no one or no other event in history can equal. Okay. Ngayon, pag-usapan natin, the man of lawlessness. Basa po. So, who was the man of lawlessness? Or, as in some manuscripts, the man of sin. Man of sin. So, talagang bisa pala ang apostasy, ibig sabihin, is yun yung Great Tribulation nila or what? Ano? Yung apostasy na yun, yan ba yung Great Tribulation? Ano sabi? Apostasy. Hindi. Apostasy, pagtalikod. Pagtalikod. Abandonment. Yun yun, di ba may... Wala pa yung sabing Great Tribulation doon sa Matthew chapter 23. 24 doon. As 24, wala pa. Sa ano pa lang tayo? Hindi na, pinag-usapan pa lang natin yung ano, yung Pagtalikod apostasya pa. nila. Tapos man of lawlessness. So, susunod na yung ano, yung destruction ng ano ta. Okay, tuloy natin, tuloy. Dito na ako sa... It is our opinion that this phrase most likely denotes the government of the Roman Empire as an institution and Caesar as its supreme embodiment. We say this for the following reasons. The abomination of desolation is spoken of by Daniel was the thing especially warned by our Lord. But we know both from Luke 21:20 to 21, written for Gentile readers, and from the book of Daniel that this phrase originated in the desolation of the Jewish temple by Antiochus Epiphanes in 167 BC. Daniel 11:30 to 32 indicates this clearly. Okay. So, basa muna 24:15 ng Matthew. Matthew 24:15. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel, the prophet is standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Okay. So, merong binabanggit, ano, merong warning ang ating Panginoon, ano. Sa text 2 Thessalonians chapter 2 verse 11, dahil dito'y pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Sabi uli, no? 11, just as you know how, verse Thessalonians pala to. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. For this reason, God will send upon them a deluding influence so that they will believe what is false. So, hindi kaya hanggang ngayon ito, no, yung kanilang paniniwala. No? Dahil sa kanilang hindi pagkilala kay Kristo. Ano nangyari? Dahil daw dito, no, for this reason, what happened? Anong ginawa ng Diyos? God will send upon them a deluding influence. No? Na nagiging dahilan ng alin daw? That they will believe what is false. O yan na yung daladalinan, ha? Yan na yung kanilang pinaniwalaan o parang pinangahawakan. Parang pinabayaan sila. Inayaan sila ng Panginoon. Matigas ang ulo nyo. So, okay. Another one, 2:16 ng 2 Thessalonians. Sabi ng verse 16, Aliminawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos Ama, na umibig sa atin at dahil sa kanyang kagandaan loob ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at Praise the matibay na grace. pag-asa. okay, so, ito yung ano no? Parang pinaka ano na. Pinakalundo ng 2 Thessalonians na ito na pinag-usapan po natin. So, now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who has loved us and given us eternal comfort and good hope,
by grace. So, yan dinidiinan ni Paul, ano? No, it is all about God the Father and God the Son. No? Talagang, hindi pwedeng hindi kasama ang ating Panginoon Jesucristo. For them na magkaroon ng eternal comfort, for them to have a good hope, no? By the grace of God. So, kaya wag yung, hindi pwedeng iset aside ang ating Panginoon Jesucristo. Sa kanila nga, sineset aside nila. Okay, so Romans 11:17. Level 17. And if some of the branches be broken off, and though being a wild olive tree, were dropped in among them, and with them partake of the root and fatness of the olive tree. Sarang namin. So, Natapwat kung ang ilang mga sakay na nabalik, at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinyanig ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. so 18. kaya nga sulat sa mga taga-Romans no, sabi doon, but if some of the branches, not all the branches, not all the Jew, So meron talaga Oo. remnant. some of the Jew, some of the branches, what happened to them? Were broken off, putol. No? Tinanggal talaga. Tapos baling naman doon sa kausap sa mga Christian sa Romans, the Gentile Christian. And you, being a wild olive, were grafted in among them. And became, not just only grafted, became partaker with them of the rich root of the olive tree. Naging partaker, So yung kasi yung source ng life from the root Hindi sa branches Walay pagmamalaki ang branches Diba? Nakikisip-sip ka lang, parang ganun. Nagiging partaker ka lang ng mga blessing coming from the root. From the root of the branch of the olive tree, Ulibong ligaw, Pinutol yung branch ng tunay na ulibo. Tapos yung Gentile daw, ulibong ligaw. Kaso nga tayo Kung hindi lang, Kaya nga, hindi dapat ibigay ang pagkain na para sa anak. At ibigay sa aso. Kung yung mga tulad ng saka, kumbaga, hindi mas nag-isip ko pa kaya na nainod kong lang, parang ganyan. Kaya sabi ko, huwag ka magpalala. Yung kasunod, huwag tayong magmamalaki. yeah, so, kaya nga Yung pakumbaba, talagang binibigay ang pag-ibig. Kasi kung kaya nga putulin ang natural na original ang original. Ang pinugpong lang kaya. Original, Tiniis na putulin. Di ba? So, okay, Luke chapter 21, verse 20 to 21. Yan, pantalata. 21. 21, verse 20. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. So, ibig sabihin, may particular na senaryo, di ba, na may kwento. Di ba? Pag nakita nyo ang Oo. Jerusalem na napaligiran na, By armies, Sabihin talagang- Meron, Jerusalem talaga, Oo. kanila talaga. kanila. At panahon talaga nila. Kasi ano nangyari sa panahon nila? Hindi naman sinabi, kapag nakita ninyong napapalibutan na ang Pilipinas ng mga China. Hindi surrounded by the armies. But when you see Jerusalem, particular na lugar, particular na area, Ngayon, surrounded by armies, then recognize that her desolation, the desolation of Israel, di ba?
is near. O, yun na, talagang nalalapit na. Tapos verse 21, then those who are in Judea, meron naman binanggit na lugar. Yung mga nasa Judea, what happened? Must flee to the mountains. Mamundok na kayo. Kasi inukuha natin ito eh. End time eh. Ay, meron nga naman napanood sa Facebook. Napanood yung nag-hintay ng rapture. Di ba nung nakaraan nga may prediction ng rapture na Kaya nga, nagkakiyata na sila. nagkakita ba sila nung nakaraan lang? 2 days, Panood rapture niyo daw yun eh. Oh. Nakita ko sana, nagkakiyatan sa bundok, ako sigawan sila ng sigawan. Oh. Sabi nga nang nag-vlog, sabi niya, sana, okay pa rin ang maging utak nila pag Tapos na kinabukasan. hindi nangyari. Na hindi nangyari. Kasi yun ang prediction ng pastor nila eh. Pwede na. Sino yung pastor na naman na yan? Hindi, kasi nga, kukunin ang talata, inaangkin nila na sila yun. Ito merong may geographical area na sinausap dito eh. Di ba? Merong binanggit na Jerusalem, may binanggit na Judea, yung mga nasa Judea, akyat na kayo ng bundok. Yan sabi, no? And those who are in the midst of the city must live. Pag nasa gagawin daw? Nasa syudad? Umalis na kayo dyan. And those who are in the country must not enter the city. Siguro nasa ibang bansa, wag na kayo pupunta dyan. Nasa field, sa ibang translation, nasa field. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. All things which are written will be fulfilled. Araw daw ito ng vengeance, paghuhukom, kasakunaan. Mga na to. Grabe ang ng rejection nila. Kaya nga eh. Ang epekto ng rejection nila kay Jesus, hanggang sa panahon ni Hitler, diba? Hanggang ngayon ngayon. Diba? Grabing trauma yun. Tragedy yun yung 100,000, ilan yun yung pinasok sila ng Hamas. Tapos may mga ilan pa, hinostage. Grabe ang tragedy yun. Bagamat, sabihin natin nakakagyera, nakakalaban sila, nakakano. Pero yung trahedya na daanan mo, na gano'n ang mga pamilya ng Diyos ko. Dahil lang sa hindi nila pagkilala kay Kristo. Grabe yung naranasan nila, no? Talagang... Hindi pa natin alam, pagkatapos ng 70 AD, may another. ano na kaya ang mga sumunod na, di ba, sa kay Nero, pinapakain sila sa mga leon at mga Parang continuous na yun. Continuous yun eh. Tuloy-tuloy na yun. Hanggang kay Hitler na eh. Tama yun, tuloy-tuloy na. Hindi pa natin tuloy-tuloy. wala pang record yung nung Kung kailan natapos di ba? Basta nagsimula na 70 AD, destruction. Pagtapos nun, tuloy-tuloy na yun. tuloy na, wala namang Bagamat walang record kung yung mga sa 600 AD, 700, 800, Hindi na rin na. mga hindi na record, pero nasaan sila? Lagi naman sila. Hindi sabihin, asan yung Christian dyan? Ano natin? Panahon na yan. Yung mga Christian dyan, kapatid di... Puro Kasi nga. nga, nangyari kasi dito, itong Matthew chapter 24, Lucas chapter 21. Hindi one time yan, hindi one time. Pinukumbay kasi nila to. Lumabas pa isipan kasi ng ibang mga sa panahon natin yan, this is the provision of God doon sa huli. Ito yung mangyayari. Kasi nga dahil doon sa kailan mangyayari bagay na to, Kaso nga, sa pagtatalakay natin, puro sablay yung end timer Oo eh. Yun ang lumabas kasi na parang napag-aralan na Sa atin ito, sa end time ito. Panginoon eh. Ito yung sinabi nyo. Pinu-quote and Pero quote and na-compare quote. nila yung pagkagiba ng Jerusalem, 70 AD. Di ang kasunod nito, ito na, yan. Ganun ginawa nila. Tapos pumasok sa Lucas chapter 21. Halos the same yun eh. Actually, ang Christian noon, kasi di ba nang magbaba ng Edict of Toleration na si Constantine, ang mga Christian noon, nagpa-convert sa naging Katoliko. Hindi, ang tanong ko kasi doon is ganito eh. Apostasy kasi, kung halimbawa, yung sinasabi natin na yun ay para sa Hudyo lamang, so nasa na yung Christian doon? Paano nangyari? Ano yung,
doon sa salita ng Panginoon na yon, nasa doon ang Christian. Ang Christian nasama doon sa, sa tribulation na. Doon sa, di ba? Kasi, actually, kausap yan ni Jesus Christian, yung mga disciple mo. So, sila talaga na, sila mga pinakain Hindi kasi sa doon sa iyo. pinag-aralan ko natin sa Matthew chapter 24 kasi, 24. Kasi, kumbaga sa parang lumalabas na yung chapter 1, 24, verse 1, hanggang doon sa desolation, hanggang saan pa yun? Lumalabas na, for Jews lang yun, for Jews. Para sa mga Hudyo. Yung kapag gawasa. Titingnan natin na, mula nang si Kristo yung makit sa langit, wala pa yung pagkawasan ng Jerusalem. Marami ng Christian doon. Na mga Hudyo at mga Hindi. Oo. So, ano ba yung prophecy ng Amalek? Ano naman yung mangyayari sa kanila? Kasi sinasabi ng Biblia. Sila ba'y kasama rin doon sa ano na yun? Kasi, more on focus kasi tayo ngayon sa church eh. Hindi naman doon sa kung ano yung sasabi ng mga Hudyo. Di ba? Kaya ganun medyo may Kung babasahin mo, Kung inililink natin yung sarili natin doon sa mga hindi pananaw ganoon. na yun. Ano nangyari kay sa ang Christian ng panahon noon. Oo, para Yung Kristiyano sa panahon na yon. Oo, sa panahon na yun. Kasi Oo. lumalabas na parang ito sinabi ng Panginoon dito at mangyayari sa church. Parang ng ng iba eh. Di ba? Kasi nga doon sa salita, kailan mangyayari ang bagay na to? At ang katapusan ang tandaan ng pagpalit, katapusan sa liputan. O natapos na itong desolation. So di yung pagbalik na ng Panginoon, katapusan sa liputan, wala pa. Yun ang nasa-isip nila eh. So ibig sabihin, yung Matthew chapter 22 is a prophecy ng Lord para sa in the future. Oh. Kasi sinabi niya to, hindi pa nangyayari yung destruction of Jerusalem. Di future ito, kaya lang may time bound, nangyari 70 AD. Yun namang tanda rin pagparito. Di ba? Kasi ang lalabas kasi na parang second coming ang tinutukoy doon. ang full preterist. Pagka full preterist ka, ang stand mo, lahat ng bagay na yun nangyari na. Nangyari na noon. Okay. 70 AD hanggang sumusunod yun. Tuloy-tuloy yun. Not just only Kung full preterist ang full preterist. papakinggan natin. Yun ang stand So, doon. sabihin, yun ang stand nila. Yung tapos iba, na yung, partial. Tapos na yung, May mga partial. Tapos na yung tatlo na yun, yung sinasabi ng Biblia. Yun. Na tanda ng walang pato na kapabato, tanda ng pagparito kasi sangutan. Sabihin, tapos na sa kanila yun. Oh. Sa preterist. Full preterist. Tapos na lahat yun. At least pa. Kasi meron pang historicist eh. May futurist na mga grupo ng paniniwala. So, Doon natin siguro malaman yung saan tayo. futurist, Kung saan tayo? siguro napasama tayo sa futurist. Kasi nandun tayo sa season na yan. yun, karamihan ng evangelical futurism. Oo. Sa lilahan. Ganon. Kasi yung iba naman, historicism. Yun, nagsimula yun noong history hanggang sa... Kaya nga, iniugnay si Pope. Siya yung sinisipat na Antichrist. Sabagay sige. Pero tingnan natin, 1 John 2:2. Tapusin Kung sino natin yung... Daniel 11:30 to 32 muna. Bago yung 1 John. 11:30 to 32. Bishop first yan po ba magandang niya o Daniel? Daniel po ba magandang? Daniel muna, sige. 11:30 to 32. 32. Hahadlangan siya ng hukbong dagat na itim at matatakot siya. Dahil dito atras siya at lubos sa riniliyon ng bayan ng Diyos ang kanyang puot. Sa pagbabalik niya ito, pahalagan niya ang payo ng mga tumalikod sa presensya ng Diyos. Ayan yan. Action yan. Daniel po. 11:30. 11:30 to 31. Magpapadala siya ng 31. mga hukbong sandatahan upang lapastanganin ang templo. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog Di ba at naman? papalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Di ba Daniel chapter 9 yan? 11:30 30. 1 hanggang 32 po, no? Hanggang 32. Aapitin niya sa pamagitan ng pagpanlang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan. Ngunit Yung mga tumalikod, paninindigan ang ano? mga nanatiling tapat sa kanilang Diyos.
Hanggang 32 na yon. Apo. Oh. So ano daw mayroon dyan? Sabi, for ships of Kittim will come against him. Therefore, he will be disheartened and will return and become enraged at the holy covenant and take action. So he will come back and show regard for those who forsook or forsake the holy covenant. Forces from him will arise, desecrate the sanctuary fortress, and do away with the regular sacrifice, and they will set up the abomination of desolation. Yun ang mangyayari, no? By smooth words, he will turn to godlessness those who act wickedly toward the covenant. But the people who know their God will display strength and take action. Ito ay prophecy. Propesya ni Daniel. No? Kanino? Is it referring to the Israelites? Hindi. Panahon nila? Di kasi may binabanggit na ano, di ba? Sabi nun Konteksto niya, yung King of the North, or others, South, North. Ibig sabihin ng ano ito kung hindi ang Iraq o ang Iran. Kasi ito naglaban dito sa konteksto niya, ito ang nagbabakbakan. yung Kittim, ano sabi nun, for ships. Pero hinadlangan ng Cyprus, yung Kittim. Cyprus ang Kittim. Tapos, ang ginawa niya, ang nilusod na lang, ito ng bayan ng Diyos. Kasi ito kasi nakalagay kasi dito sa may relation kasi dito sa itong 30, 31, 32. 31. May relation kasi ito sa sa Daniel chapter 9. Merong hawig, may ano. Meron isa Hindi, kung titingnan mo dito, Ano to? dito Ang tanong is, ayan pa lang, propesya. Di sa Daniel 11 lang, andito ang ano niya sa Daniel 11, verse 13, the king of the north will return and master a multitude greater than the former. So, ang labanan, ang south at ang north. Sa Israel, ang pinakasentro. Ang south ng Israel ay ang... Hindi naman yung hindi pa naman yung kasi yung pagkakahawig kasi itong Daniel 11, yung binabasa natin, tsaka yung Daniel chapter 9. May context yan from 26 yata. Yung 17 sa Daniel, yung 27, no? Sa 26, sabi nga, pagkatapos na ang tanggapan. Tapos 27, patitibayan ng tipan, patitingan ang sungsam, karne sa mga hinira, ang sa wakas kapasya. Ito na yun Kasi lalabas talaga na si Antiochus Epiphanes to Oo. Ayun na, papasok nga yung ano So, merong account, no? O tama inano ni Pastor, no? Na itong Daniel 11:30 to 32, ito po ay history. History sa panahon ni Antiochus Epiphanes. Na, katulad sabi natin, nagsimula ang destruction 70 AD. Pero hindi po natapos doon agad-agad. Merong mahabang panahon. Na talagang dilema talagang Israel from that time. Mahabang panahon. Nawala na ng kasaralilan talaga ang Israel. So during the time of Antiochus Epiphanes, noong 167 BC, no po? No, na sabi diyan, Antiochus called himself, sarili niya, no? Yung meaning ng ibig sabihin, ang kahulugan ng Antiochus, meaning God manifested. Oh, parang sana yung Diyos, yeah, nagmamanifest ang Diyos sa kanya, or just manifested or illustration, trios for short. But people were of very opposite opinion, no? Kasi Antiochus Epiphanes ang pangalan niya. So, ano opinion ng mga tao? They changed one letter in his name to make it Antiochus Epiphanes. No? Iba na ang kahulugan. Yung Epiphanes
Ang ibig sabihin, God manifested. So, hindi nakikita sa kanya na talaga may Diyos siya. Namumuhay siya ng anti-Christ, anti-God talaga. At dahil diyan, pinalitan ng mga tao ang kanyang pangalan. Yung P, pinalitan ng M. Ginawang Antiochus Epimanes. Na ang ibig sabihin ng pangalan na yon, the madman. Or insane. O, di ba? Luko-luko, parang gano'n, di ba? Anong kaugnayan nung- Nababaliw, o. Parang gano'n eh. Daniel chapter 11, anong kaugnayan ito sa Daniel 9:26? Ha? Sabi ko kasi ano mo ito ng 5. Antiochus 11:30, ay 11:30 ng Daniel. Kasi halos the same yung anong 30 to 31 to 32 yun. Na binabasa natin kanina. Kasi may pagkahawig pagkatapos ng nagtapunta ng linggo, mahiwalang tinahiran, at mula naman ang gigibain ng bayan santuario ng mga tatising darating, at ang wakas na yun ay sa magitan ng baha, hanggang sa wakas sa pagkaroon ng digma at ang pagkasira pinasya na. Yung pagkasira din dito may dissolution din dito, Bishop English kasi dissolution. Pagkasira ng alin? Wala akong lang dyan dito, basta pagkasira pinasya na. Tapos continuation yan, pagtitibayin yan, maraming isang linggo, sa isang linggo at kalahati, isang linggo ang kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at ang pagpak ng kasunod-sunuran ay paruroon sa isang maninira at hanggang sa wakas at pagkapasya ay ibubusang po sa maninira. Ito ba sa may ito ano yan? Para may pagkawin dito sa inyo natin eh. Hawig lang. So, 30. May Hawig. 11 to. Ang tanong, same prophecy ba yan? Yun nga bisa ano ko. Oo. Kung ano ba ugnayan dito, ito ba Pero, yung, kasi natalakay na natin yan eh. Yung dito, yung 11:30, ang propesya na ito, referring pa din sa mga Israelita. Pero, ang tao na ginagamit at tinutukoy diyan, si Antiochus Epiphanes. pwede nga, bisa tinutukoy dito sa itong ano, wala bisa kaugnayan to, itong 9:38, nakita mo, 9 ano? 1920s ba ito o 1924? Mula sa 24. 9:24 to 27 ng Daniel. Hanggang 27. Oh, 9:24. O, sige, Wala ba saan sa na- tingnan unahan? natin. Kasi parang Kasi wala rin, ano eh, kasi ibang, may ano kasi. dito eh. Parang kasi pag binasa mo siya, may ano Ito. siya, may relation siya eh. Ito, 70 weeks and the Messiah eh. No? Oo. 70 weeks eh. Diba? Meron dyan eh. Tapos, 70 weeks have been decreed for your people and your holy city to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to sit up and prophesy, and to anoint the most holy place. Ano mangyayari dyan? Ano raw mangyayari? Verse 24, Tagalog, Na ano Di- po? ng Daniel chapter 9, verse 24. Chapter 9. Itong kung sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao Oh. at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalamsam. Tapusin ang Upang pagsalamsam. mawasan ang pagkakasala at Oh. maginisin sa kasamaan. At upang dalhan ng walang hanggang kapuwiran. At upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Oh. So, yun ang anong sinasabi diyan? Tatapusin na. Ibig Parang sabihin, prophecy to kay Jesus. prophecy pa rin na yung is it possible yan yung pagbabalik loob na ng mga Israelita? may ano yung sabi kasama yun. Tapos kasama sa konteksto yung ano, yung 25 hanggang 26 yan. 70 weeks. 27 eh. Totoo yan sa tribulation. 70 weeks eh. Kasi may binanggit Oh. dito Kasi na bakit kasi sa 26, no? Future ruler of Antichrist. Kasi dito sa 1920s kasi, pagkatapos ng 62 sa linggo, mahiwalang pinahiran, mawalang anuman iba-ibang bayan. Years. At ang santuario ng mga tayo magtisking kay Jesus to eh. At Ano ang wakas na to eh? doon ay sa magitan ng baha hanggang sa wakas. Yung context nito, Sa gitna, pagkasira kinasya na. Kay Jesus to eh. Messiah. Pero meron pa rin dito eh. Kung pipsin mo, meron pa rin kasi ito na ano eh. desolation ba ngayon? Desolation or what? O ano? O, di ba? O restoration? Pagdating sa 27, at patitibay ng tipan sa marami sa Oo. linggo at sa kalati ng sa linggo, pwede patitigil ang hain at ang alay at sa pagpak ng mga So kasunod. ito na yung kay ito na yung kay Ang isang maninira Titus. at hanggang sa wakas at pagkasira ay bubugos ang pot sa maninira. So di ba? Oh, ito na yung sa Yeah, ayan, verse 27. Yung 27, ano na? 27
27 na po, Messiah cut of temple destroyed in Oh. 70 AD. Yung 11 to 32, Antiochus Epiphanes destroys of the temple. Oo, yung 11:30, Magkaiba. magkaibang konteksto. Hindi siya magka... connected. Yun. Hindi siya connected. Magkaibang ano Ibang to, ibang prophecy. prophecy ito. Kasi dito malinaw, Messiah be cut off. Ibig sabihin, nung panahon ni Jesus na yan. Ah, ako na? So, sabi nga, ayun, matindi yan si Antiochus Epiphanes. Yan yung ano. Dito sa 31 kasi Bishop, may pagkahoy ko, at ang pulutong na magsistayo sa kanyang bahagi ng kailang lalapastangan ng santuario. So dito bagay ang kuta, kaalisin, ang palagi, ang handog at susunugin. At kailang ilalagay ang kasuklan na naninira. Eh, sa 9, meron din yun. Diba? Ano meron sa 9? Anong kahalintulad? O, ito, yung din sa 26, meron din. Chapter 9, verse... Magkarundigma, ang pagkasiray pinasya na, sabi diyan. Tapos sa 27, andito rin yung natawag na at sa pakpak ng mga kasukla may parulo ng isang maninira at hanggang sa wakas at ang pagkapasya ay mabubos kapot sa maninira. So doon sa binabas ni kanina, medyo hamig sa Bishop eh. Sa 11, no? Di ba? Meron siya rito eh, sa 11. Medyo hamig siya eh, 30. Saan na ba yun? So, sa 26 kamo, tsaka 27. Medyo may hamig siya. So, anong magiging kaganapan? At ang mga Then, pulutong nagsitayo sa kanyang bahagi, katinalalapastangan ng santuario sa katigbagay ang puta at aalisin ng palagi ang handog at susunugin at kailang ititigin, kailang ilalagay sa sungang mga ninira. Diyan naman sa 27 naman, ipatitig yung pagkasya ni pinasya na, pagkatapos sa 27 para ipatitigin ang hain. Diba? Nila may paglapastangan ng santuario doon eh, sa 9 eh, ng Daniel eh. Kaya ang ano ko rito talaga, ang tanong na dito siya, it is related siya or baga para bang yung prophecy dito. parang pareho ang senaryo. Di parang Pero nangyayari, ibang grupo, iba yung nakaranas, iba yung 11:30. So, Dito sa 9, tingnan mo na, dito sa 9, ang ginamit dito mga Roman Empire. Mga Romano. No, dinistract nila yung Israel na destruction ng Israel. Pero sabi nga 'di ba, continuous ang history. Sa 11:30 si Epiphanes. Kung ito nangyari 70 AD, for example, 70 AD ito, 9:20 itong chapter 9 verse 26-27. Ito naman 167 So, ibig sabihin din siya, AD. may paglapastangan sa santuario. So, ilang beses na lapastangan yung santuario? Hindi ang dami maglapastangan kasi Paulit-ulit niya. Paulit-ulit. Kay ano pa lang. kaya samantalang sabi ron, Kay Nebuchadnezzar. sa Matthew chapter 24 kasi, ang prophecy ng Panginoon doon, eh di ba sabi ron eh, sa binabasa natin eh, hindi at sa lahing ito eh, darating itong bagay na to. O, yung paglapastangan sa santuario, yung sinasabi natin doon na ano na, ang sinabi ron na yung paggagiba sa templo, di ba? Sa ano kasi sa sabi nga natin sa preteris pa yun? Preteris. Yung magka-connect ang Daniel 9 saka ang Matthew 24. Parang kasi yun ang cutting off ng Messiah. So sabihin, Yung dating ang Bisaya, parang yun yung magkadugtong. Oo. So itong 11, saan to? Epiphanes nga. Antiochus nga. Antiochus kasi may mga bansang binanggit na naman, di ba? May Ibang mga bansa. So saan natin ito kukunik? Hindi doon sa Matthew chapter 24. hindi Okay, sige sa. ibang ano. Ibang Thessalonians na pinag-uusapan Kasi natin eh. isa, baka mamaya may magturo tapos ito eh. Di ba Kasi ang Matthew 24 parang parang nangunod natin. Parang the same For them lang eh. 70 AD hanggang doon ng ano eh. Yan kasi ang konteksto niyan, bakbakan ng dalawang kaharian eh. Sa north saka sa south. Na humarang yung kiting, kaya Kasi umatros pag yung binasa mo kasi ito, north. tsaka yung Daniel chapter 9, ano siya, parang may similarity siya. So, baka papagdugtong ito eh, medyo parang lalo lumabo. Yung ibang nag-interpret na naman. Oo. Parang same lang ang senaryo. Diba, mag-aral muna sila. Parang lalabas na, Kaya lang history na. Mag-aral sila sa Ason para
malinawan. Ito nga, basahin ko lang. Meron, nasa baba, may footnotes naman tayo. Tingnan yung footnotes, oh. Sabi nga, Antiochus called himself Epiphanes ang ibig sabihin, meaning God manifested or just manifested. Theos Epiphanes. Illustrous, ano? But most people were of a very opposite opinion. They changed one letter in his name to make it Epimanes, meaning the madman or insane, calling him Antiochus Epimanes. The account of what he did to desecrate the temple and to alienate the Jews from their spiritual heritage. Yung naging contribution is found in the second book of Maccabees, a book of Jewish history which though not considered part of the Old Testament. So, Bishop, si Epiphanes, so sa pinag-aaralan sa 2 Thessalonians chapter 2, na yung man of lawlessness, siya yun. Dito sa hindi, Sa panahon panahon niya. Lagi naman Iba may man of yung man lawlessness. of lawlessness sa panahon ng Israelita noong 70 AD. Wala pa kasi Epiphanes dun eh. Nagkilang kayo si Bishop kasi sabi ron, Oo. sabi sa 2 chapter 2 verse 1, huwag kayong madaling makigos kung dating ng Panginoon, di ba? Yung pagdating ng Panginoon sabi ron ito yung mangyayari, di ba? Blah, blah, blah. The pulling away first. Tapos, patas ng pulling away first, the man of the sin revealed, the man of lawlessness. So, may kognayan ba yan si Epiphanes dito sa 2 Thessalonians chapter 2? Kung may kaugnayan kay Epiphanes yan, Hindi. ibig sabihin, tapos na rin yung 2 Thessalonians chapter 2. Kasi di daw dating ang Panginoon Sabi dun sa 2 Thessalonians chapter 2, Bishop. Pag binasa natin. Tapusin natin to para malaman mo kung ano. Ano ko lang, advance ko lang Bishop kasi Advance kasi yung tanong mo di ba? Yun na. Tuloy natin. Page 65. So, We cannot give an extended exposition of Daniel here. But many Bible commentators agree that Daniel's prediction of an abomination of desolation was fulfilled by the desecrating activity of this Antiochus. yan. Chokod, binanggit na naman. Viewed from the perspective of his standing in the world at the time. This man was relatively insignificant. He did not begin to compare in fame or stature with such empire builders as Nebuchadnezzar or Alexander the Great. But from the perspective of redemptive history, Antiochus was very important indeed. During a brief moment in history, this man aspired to and conspired to attain a spirit of great power and glory. He had ambitions to become a ruler of importance in one of the geographical sections of the empire left by Alexander the Great. When he died at the age of 33, but when his grandiose plans was frustrated, he took out his frustration by desecrating the temple. He even compelled Jews to sacrifice swine on the holy altar. Sakripisyo, no? Yan, kumbaga sa Si Epiphanes daw naghangad na maging prominent parehas ni Nebuchadnezzar, ni Alexander the Great. Oo. Kaya lang, nung mabigo siya, hindi niya natin ang power and glory na ito. Ang pinuntahan niya na lang. ang Diyos. At dinesecrate ang Nag-decrease siya, no, ng mag-alay ng baboy baboy niyang iaalay. sa altar na ng mga Jew. Talagang karumal-dumal talaga yon, di ba? Sacrifice pig. Grabe yung na yan. Pero si Epiphanes, bishop, siya ang naging hari ng Syria. No? Si Syrian king yan. kasi nahati nga yung ni Alexander the Great Oo. sa apat na general niya yun na So isa siya sa Isa siya. general ni Alexander the Great. isa siya sa O kasi si Ptolemy, Egypt, di ba? si Ptolemy, oo. Si ang sa Iran, Persia, magkakaiba sila eh. Tapos ang sa Roma sino ba sa Roma? Si Caesar na.
Oh, Caesar. Kung si Julius, basta lahat sila ni Alexander, Parang ano, mga general ni Alexander. teka lang. Lazada yata. Ayun, sabi dito sa ano, dito sa paragraph dito, to understand the historical event and its title, just the abomination of desolation, which was predicted in Daniel 12:11, was taken up by the Jesus in Matthew chapter 24. Diba? Aling paragraph yan. Sa 65 na tayo, pangalawang paragraph. Sabi niya na, yung sa Matthew 24, siya Jocus yun. Tuloy. So, Bishop, ano ba tayo? Dito tayo sa paragraph 2. Christ expected that Jews who were familiar with the books of Daniel and probably the books of Maccabees also, to understand this historical event and its title, thus the abominations and desolations which was predicted in Daniel 12:11, was taken up by Jesus in Matthew 24 and meant to understand to refer to something very similar to what the Antiochus Antiochus. Antiochus Epiphanes Epiphanes. had done. Next. The major error in the popular view is the assumption without scriptural warrant that the man of sin or lawlessness has to be someone of worldwide authority, or in other words, a man of unparalleled importance in all of history from the worldly point of view. There is no such teaching in this passage, nor it is supported by the analogy of Scripture. It was not the positions of the man of sin with respect to the world that mattered, but his positions with respect of the Jewish temple that was still standing when Paul wrote these words. Okay. Balikan ko yung 1 John 2:2. Tama. 2:22. Tingnan natin. Ato, 222 Bishop. 2:22 ng 1 John. 1 John 2:22. Sino nga ang sinungaling? Hindi ba siya ang nagsasabi si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sino mang nagsasabi ito ay ang Antikristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Who is the liar? Sino raw yun? But the one who denies that Jesus is the Christ. This is the Antichrist. The one who denies the Father and the Son. So ano tong Antichrist? Sino raw yung Antichrist dito? Yung mga hindi ko kilala. Sino raw mga sinungaling? Sa panahon natin. Kung sa panahon natin tatanungin, halata dyan ng Iglesia. Yung hindi raw kumikilala, no, yung nagdi-deny na si Kristo, no, na siya yung na si Jesus ang Kristo, na Jesus is the Christ. Meaning to say na siya yung Mesiyas. So this is the Antichrist na nagdi-deny sa sumunod na paragraph, denying the Father and the Son. No? Halimbawa, hindi mo naman dinideny yung Father, pero dinideny mo yung Son. Pero sabi kasunod dito, because whoever denies the Son, denies the Father. No, yun nga, kaya nga, di ba? Mga tao, si Father lang ang kinikilala. Oh. Like for example, mga Jew. Iglesia ni Cristo sa ating kapanahonan na yun. Niwala din naman sila kay Christ na Visayas But they were denying the Christ. Hindi. Kasi Cristo, di ba, niwala rin Visayas siya. Tao nga lang. Hindi rin pasok yun. Kasi parang paano magiging Mesiyas ang tao? Ang Mesiyas kasi ang Diyos nagkatawang tao.
Namatay at muling nabuhay. Oo. Ang Diyos na nagkatawang Eh, naniniwala naman sila na nabuhay po Kristo eh. Binuhay ng Diyos nga. Ibig sabihin, naniniwala kung paano mo kinikilala ang ama, ganun ba rin kikilalanin ng anak. Kung ama lang ang kikilalanin mo, hindi mo kikilalanin ng anak, May inano ako Diba? niyan, like this siya. Sabi ko, halimbawa lang, ikaw, anak, kasi pinsan ko yun, kaya naanak ko. Nabawa lang, ikaw, bilib na bilib ako sa iyo, pinupuri kita, ang galing mo, gano'n. Tapos pagdating sa anak mo, batukan ko. At sabihin ko, ano ka, ganito. Wala ka. Hindi ka, payag ka ba? Sa tingin mo. okay. Hindi pa payag yung ama. Siyempre, Kaya ang kalooban ng ama, kilalanin din ng anak. kilalamin ng anak. Di ba? Sa alabo nun, kahit ako, Diyos ko, ako na lang, ang anuin mo, wag lang ang anak ko, yari ka sa akin. Pag may anak kang... Ganun ang damdamin ng ama. Yeah. Pero kahit anong Parents. puri mo sa ama, di ba ha? Kahit anong puri mo sa ama, pag ayaw mo anuin ng anak, kilalanin ng anak, ay naku, walang kwenta yan. Kahit ako hindi ako papayag na ako, bubula-bulahin mo ako, ang galing mo, puri-puri ka. Tapos sa amin mong anak ko, ay naku talaga maghahalo ang balat sa tinaloban ng Same author Same author ng Book of John. Yung author ng First John. Tama ba? Isa lang ang author. So, ano ang binigyan diin ni John sa kanyang gospel? Sa John chapter 20. Oh, ano sabi doon? First yan. 520. John chapter, ano? Andyan po. Kaya tingnan ko muna. John. John, Book of John. Chapter 20, verse 30 hanggang sumunod na mga talata. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Yeah, chapter 20, verse ano? 13, 20. Verse 30 34. hanggang 31. And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Oh. Ano sabi ni John? But this have written so that you may believe that Jesus is the Christ. The Son of God. Ano pa? That Jesus is the Son of God. Oh. And that believing, you may have life in His name. Mahalagang ano yun, yung paniniwala na yun, that Christ is the Son of God. That Jesus is the Son of God. Not just only the Son of Man. And those who believing, ano yung paniniwala? Jesus is the Christ. Jesus is the Son of God. Those who believe in that confession, you may have eternal life. But if you do not believe in that doctrine or confession, meron ka bang buhay na walang hanggan? Oh. May katwiran sila dyan eh. Oo, di naman namin dinidinay na anak siya ng Diyos. Kahit ako, anak din ako ng Diyos eh. Ikaw. Oh, yeah. Parang pinarehas Marami lang na mga tao, no? Pero nang sabihin ko ang ano, pagiging bugtong, Yun. yung John 1:14, ang Bugtong na anak ng Diyos. Ibig sabihin, isa lang kaya nga bugtong. Tayo, hindi naman tayo kasali doon. Yan. Ampun ka lang. Sasagan mo. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara yung pagiging anak na parang si Jesus, parehas lang ng pagiging anak sa atin. Yun nga, kaya yun pala yung Labo ano, yan. katwiran. Lakas lang Holy Spirit kaya hindi nila natumunawa. Okay. Tuloy natin, page 65 na tayo, no? Tapos na ba tayo ron? 5. Last, The major, if it be objected, dito na tayo. Yan, sige. If it be objected that the Roman emperors did not make the awesome claims that are ascribed here to the man of sin, we can only reply that they did. In fact, the scripture tells us that it was common for ancient rulers to make similar claims to divinity.
In Ezekiel 28, 2 to 10, for example, we are told that the Prince of Tyre, hardly a man of worldwide authority and importance, who said, I am God, I sit in the seat of God. Similarly, Isaiah describes the emperor of Babylon as saying, I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Isaiah 14:14. So by the analogy of the scripture, when Daniel 11:35 to 45, it speaks of a king who will do as he pleases and magnify himself above every god, etc. There can hardly be any doubt that he intends for us to understand him to be like these other arrogant rulers in ancient times, who were described with this same terminology. In other words, the analogy shows this to be a common self-designation for hidden civil rulers in history. We therefore see from this analogy of the scripture that the man of sin is almost certainly the Roman Caesar. Yung still niya, ending niya. Yan ang yung Pinaka-ending niya. oh, next, the restrainer. The one who restrained the man of sin for while can also be determined by comparing scripture with scripture. In Daniel's days, the prince of Persia was Israel's oppressors. The Lord therefore came to Daniel to inform him that his prayer had already been heard from the first day he began praying. But said to the Lord, the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, so it was the Lord himself. Or to be more precise, the angel of the Lord, whom we take to be the pre-incarnate Christ, who restrained his prince again in 10:21. We read, there is none who contend by my side against this except Michael your prince. Prince. In this we are informed that behind the struggle between the great hidden prince and the Jewish people stood the higher power of the invisible world. In other words, behind the visible struggle here on earth, there was a conflict between the spiritual principalities and power in the heavenly places. And since in this Thessalonian passage, this human ruler, the man of lawlessness, is described as functioning as the instrument of Satan. It follows the night follows day, that there was no one powerful enough to restrain him, but this same great angel of the Lord, Jude 9. One popular interpretations understand this to mean that in old days, at least, the Roman government itself was restraining power. But the difficulty with this interpretation is the well-known fact that it was Roman government that soon, during the first 3 centuries of the history of the Christian Church, began to persecute Christians believers. It is much more in harmony with history, an analogy of Scripture, to see the Roman Empire headed up in Caesar as being the thing restrained by the Lord, but the restraint was removed in 70 AD, and when it was removed, the Romans came and fulfilled the woeful predictions of Jesus. Sino yung restrainer? Ayon dyan sa Parang lumalabas ng Roman Roman restrainer. Yung pumipigil. government. Ibig sabihin, parang sa una, ang Roman, parang protector nila. Tapos nung tanggalin na ni Lord ang or may power na pumipigil sa Roman para anuhin sila. Ibig sabihin, Huwag pa nilang gawin yun. Oo. Ang restrainer na sinabi niyan ay si Jesus. Yun, yung restrainer. Ayon sa ating pinag-aaralan sa libro, the restrainer is none other than the Lord Jesus Christ. Na binanggit naman sa Daniel
angel of the Lord. Angel of the Lord. Di ba? So, yung angel of the Lord sa lumang tipan, ang tawag doon, pre-incarnation. No? Na referring to our Lord Jesus Christ. Pag meron ka nababasa ang angel of the Parang Lord, theophany, not just a literal angel, but that is the pre-incarnation of our Lord Jesus Christ in the Old Testament. So, meaning to say, ang restrainer, ayon dito, si Jesus Christ. Pero sa mga end-timer, ang restrainer, sabi ng iba narinig ko, Si Michael. si Holy Spirit. Sabi ng iba, no? Sabi naman ng iba, ang restrainer, yung church. Di ba? Di ba? Yung iba, no? Hanggat nandiyan ang church, kailangan mo na ma-rapture ang church. Para Sa maka... ayaw. Di ba? Bago yung di ba? Bak sa panahon natin. Sa ibang panahon kasi ito, sa ibang panahon ng Israel na tao sa panahon. Di ba? Sa panahon nila si Christ. Yun ang pumipigil. No? Yun ang Kasi narinig ko na yun, ang Holy end time, Spirit end timer. Oo. Ang Holy Spirit ang restrainer. Meron na, may naka-encounter na tayo Nasa ganyan. church. Kasi di ba nung i-rapture, ang Holy Spirit, the Spirit that, tawag nito, that, nagbuhay kay Jesus sa mga patay, is the same Spirit na magbabangon sa'yo. Sa'yo, aangat sa'yo. Ibig sabihin, sa rapture, pag inangat ng church, kasama ang Holy Spirit. Parang wala na ang Spirit. Wala nang wala nang pipigil. Wala nang pipigil. Malaya na magagawa ng Antichrist. At saka Sa panahon natin ngayon, ewan ko lang kung parehas. Pero dito, bago mag 70 AD, ayon sa si Christ ang restrainer na pumipigil sa mga Roman Empire. Kay Caesar para i-distract niya ang Jerusalem. Di ba? Ito yung nabasa yung sa di ba? So, nung wala na ang restrainer, yun na winasak na ang destruction na ng Jerusalem. Ako nyo? Tama ba? Tama ba yung aking pagkakaintindi sa binasa ni Pastora Jackie? Ito rin Bishop, Ha? yung 2 Thessalonians chapter 2, tsaka yung Matthew chapter 24, at tsaka yung Daniel chapter 9, may connection. Ha? May connection. Yung Daniel chapter 9, Chapter 9. 24 hanggang 27. Dito, ang Daniel chapter 10 ito eh. Verse basa mo na, 10, 12. 10 to 12 ng Daniel. Then, then he continued, "Do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourselves before your God, your words were heard, and I have come in response to them." Okay. Daniel 10:12. 12. 10 to 12, sabi sa 12, then he said to me, "Do not be afraid, Daniel, for from the first day that you set your heart or understanding in this, and on humbling yourself before your God, your words were heard, and I have come to respond to your words." Tapos verse 13 to 14. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. And behold, Michael, Yun, one of Michael. the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Now I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days. For the vision refers to many days yet to come. Okay, so latter days. Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days. So,
For the vision pertains to the days yet future. Yeah. Parating pa lang. Your people, bansa, Ibig sabihin ng Hudyo yun. di ba? Referring to the Jews. No. Is it referring to the Christian in a latter days and time? O Jew? Hudyo, malinaw dito eh. Kaya nga, di ba? Daniel, tao mo bayan mo, sa bayan mo. Sabi nga. Mahirap talaga pag hindi mo talaga inayos ang pagbabasa na claim ka ng hindi na. Lapat na lang, Kasi ano, may lapat mga lapat kasi- na lang, ano? May mga account kasi nakuha ni kung ano ba talaga kasi. Siyempre, yung magbabasa kasi na natutunan natin yun. Nakabukas sa New Testament, di ba? Tapos, kung ano yung mga sinasabi. Minsan kasi- Nutugtog natin eh. Ang kinakagat natin. Ako namulat kasi ako sa sa Christianity na ang turo sa amin noon na yung Bible salita ng Diyos yan. At ang mga nakasulat yan, bagamat noong panahon, pero patay na sila eh. Ngayon, ang kinakausap dyan, tayo na. Tayo na ang kinakausap dyan. So, pabayaan mo yung mga naunang panahon. Wala na sila. Hindi kasi ganito kasi yun eh. The Bible kasi na nag-aaral natin is was written is halos 2,000 years ago na. Kaya nga, Yung Book of Revelation, 90 AD. Ah. Yung Matthew 24, mga 60 to parang 70 AD yan. So yung mga sinabi ng Panginoon doon. So ang tanong, sa mga sinabi ng Panginoon to, hanggang doon sa mga katapusan, sa Book of Revelation, asaan na? Ano natupad rito? Tulad ng ginawin, kabalik ang Panginoon. So iba nakabalik na, iba naman, hindi pa. Tapos sa sign ng inom nga eh, ganoon nga eh. So, pero kung sa atin tutusin kasi sulat na natin, lang, di siya eh, di ba? kung tutusin natin, hindi dapat natin pinoproblema ang pagbabalik o pag-ano. Kundi ang preparasyon, ang malimit na sinasabi ni Jesus doon, maging handa kayo. Di naman talaga yung bantayan nyo ang pagbabalik mo. Kailangan. Be prepared. Be watchful and prayerful. Ang kasi sinasabi ng Biblia is, be ready, sabi maging handa ka lang. Oo. Pero kung paano ka maghahanda, yun ang tanong lang dun eh. Sa kanyang pagbabalik. Yun ang maganda sinasabi. Baka pagdating niya, abala ka sa Sandibutan. sa sanlibutan yung mahirap din. Okay, sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10, sabi diyan, that is the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders. Oh, yun daw yung sino na tinutukoy? Yung man of lawlessness? Yes. Oh, meron daw yung yung parating na yan o yung darating na yan, sabi raw merong tinatawag na power Pangyarihan oh, din. is in accord with the activity of Satan. Tapos with all power, signs and false wonders. Oh, magpapakita ng mga Himala himala, Oh. Pagpababa pa natin sa langit. Ayun. And with all the deception of wickedness for those who perish. Bakit? Because they did not receive the love of the truth so as to be saved. Oh. Yun daw, Tanong, kakangin niya. Ibig sabihin, ang ang nadideceive talaga, yung ayaw tanggapin ang katotohanan. Oo. Na sana po pwede silang maligtas. Pwede silang maligtas. Oo. Pero, Kung tinanggap ang katotohanan, hindi nga. Okay. Sana ba tayo? kawawa naman. Page 68 na ba tayo? 60, hindi pa. 67? 67. The relationship, Relationship. It may be objected, tuloy natin. Sige po. It may be objected on this view that there is no clear connection between one, the apostasy, and two, the revelation of the man of lawlessness. This objection evaporates, however, when we remember the analogy of Scripture. In the revelation given to Daniel, the inner connection is apparent. When the Old Testament church became grossly unfaithful, God permitted the princes of the world kingdoms to oppress them. In other words, the work of Satan has two aspects.
On the one hand, he works with false signs and wonders in order to deceive those who profess to be God's people. And then, when they are deluded because they did not receive the love of the truth, God permits satanically directed forces to get a mastery over them. Wasn't this the very thing that Jesus had promised for that generation? A study of the account of the Jewish historian Josephus, who witnessed the destruction of Jerusalem and the temple, should be enough to convince the most skeptical that the climactic apostasy of the Jews came on the crest of the wave of just such lying signs and wonders. And final inundation came when Titus, representing Rome's imperial power, came to sit down in the temple in Jerusalem. Next. In the popular misconception prevalent today, to say he takes his seat in the temple is taken to mean some kind of future supreme authority over the whole Christian church, which will be accomplished by one supremely evil man. The writer of this study once held this view himself for the simple reason that he had heard it so often in his early life, but a closer study of the original Greek text of this passage finally dispelled this error completely. The Greek word, Sige, tapos mo na. in verse 4 is often translated by the word temple, but originally denoted only the inner sanctuary of the temple, and not the temple as a whole. Consequently, in the New Testament, this term is only used with reference to the true believer who have the Holy Spirit dwelling in them. Nowhere in the New Testament do we ever find anything to suggest that people in the state of apostasy can to be called God's temple sanctuary. How then could some future man of sin sit down in the spiritual temple composed of true believers? Those who reject God's truth are not part of God's vow in the New Testament, but are rather identified as being part of the synagogue of Satan. Therefore, no man who, on this wrong view, would head up a great apostasy could ever really sit in the God's New Testament temple, because, by definition, this term, yun na yun, refers only to those who are true believers. Ang hirap basahin. O last, but on the basis of the interpretation that we have outlined above, it is not difficult to understand this point. Until 70 AD, there was a temple in Jerusalem. But up to that time in history, God Himself had acknowledged it as His temple until the great divorce or apostasy announced by Jesus. It was still God's house. But Jesus warned the unbelieving Jews that soon, very soon, their house would be left to them desolate. And that is exactly what actually happened. The man of lawlessness came to Jerusalem and sat down in that temple as if he was divine. And it all happened in that generation exactly as Jesus had predicted. Bawi ka dito sa uli. Ay, totoo pala ang sa Israel talaga. Na talagang si Titus umupo sa Jerusalem temple. A man of knowledge. Kasi yun ang Pinangatawanan niya yun. Oo. bagamat siya, yun nga sabi na ginawa niyang office bago binasag ang temple. Parang ginawa niyang Hindi. Ano muna? Possible kasi, ano yun eh. Siyempre kailangan niya magkuta eh. Kaya nga. Ay siya magkukuta. Yun naman pinaka parang Malacanang sa panahon. Saka parang siya, kasi ang sabi nga nila, yung mga ginhasa doon sa temple, wala nang ginagawa. Pinapatay, pag gusto niyang magpapatay. Yung mga Talagang abomination of desolation talaga Abomination yung ginawa talaga. Titus. si Titus, General Shut Titus. down the temple, symbolizing divine judgment. Kasi di ba sabi ko nung nakaraan na sinerch nga ni Pastor Edwin na, and walang record si Josephus na
si Titus naupo sa ano. Pero sabi dito naupo siya. So, yun na yun, no? Ano yung popular misconception? Ano natin, ano yung popular misconception today na sa panahon natin ngayon, yung mga end-timer, they are looking for the temple na itatayo. Tinatayo na ba? Literal na temple. Itatayo doon. So, kung yun ang basihan nila, hindi pa na itatayo, kung itatayo pa lang. Bakit di siya pag naman itayo? May uupo doon sa templo na yon. Ganun din siya pang nasa 30. Yun ang end timer, di ba? Yung mga karamihan. Kung yun ang basihan, wala pa. Matagal pa. Matagal pa. Pero dito, madali lang. may nangyari. May nangyari talaga. Ito sa kwento, talaga si Titus talaga. Una nga. Umupo nung kanyang kapanahunan. Sabi nga Because ito. destroy the temple Kinatupad yung sinasabi na pa yun na walang batong nakaputong sa kapwa bato. That's the desolation Kinugkub sila So, bago niya winasak yun. Bago winasak yun. Binaboy niya muna. Ganun, parang binaboy niya muna yung templo. Puntang una siya ron Oo. Ano yung second temple? Yung templo during the time of Second our Lord temple. Jesus Christ. Kasi meron isa pang third temple na Oo, itatayo. Pupuri ng Antichrist doon. Sabi. Yun nga mga- yun nga ang stand ng karamihan. Karamihan. May another temple. Pero ang sabi dito, Nangyari pa lang yun. kasi ang sabi dito, sa binasa natin, nung hindi pa nawawasak yung second temple, kiniklaim pa ni Jesus yun na God's house. Pero sa New Testament, ang God's house na ay tayo. So paano makakaupo sa atin? Ang tunay na templo, ang tunay na believer, 1 na Corinthians templo talaga ng 3:16. Diyos. Di ba? Paano 17. uupo ang man of lawlessness Lord, we do. sa tunay na temple? Kasi ngayon, hindi naman na-honored ng Diyos ang third temple na templo niya kasi tayo na nga. Ang sabi dito, nung panahon ni Jesus, inonor pa niya bago na wasak. Yun ang nga sinasabi ko Inonor pa niya. Kasi para sa tingin ko, para nahahalo yung nahahalo yung para sa Hudyo sa Matthew chapter 24, second Thessalonians chapter 2, doon sa church, nahahalo na siya Diba? Kasi ang nangyari, kung may second temple pa, diba? Ang event kasi para sa Actually, Hudyo third lang temple na yan. Kasi Kasi Third temple na ito. Hindi, totoo kung titingnan mo, ang event kasi sa Hudyo Sampid lang tayo, totoosin Diba? So, ang event kasi nasa Hudyo. Yung ba 2 Thessalonians chapter 2, para ba sa Hudyo lang? O para sa church? Actually, ang sa New Testament That's the question. church na talagang Hindi kasi sa Matthew chapter 24 kasi, God spoke in New Testament na yun In the future, sinasabi niya rin yun Hanggang sa pumasok, continuation nga lang yung mga apostol meron pa siya prophecy dito si Pablo 2 Thessalonians chapter 2. kung Tapos mapapansin mo, mayroon pa tayo Book of Revelation. kung mapapansin mo, pagkatapos ng New Testament, wala naman ang kwento about sa Hudyo ang Bible. Puro sa church na Hindi sinabi kasi ng Biblia si Pablo ipinadala para sa Hudyo at sa mga Hintil. Biblical yan, sa Acts chapter 9. So in short, church ang pinag-uusapan natin, pagbabalik ng Panginoon, eschatology. So ano eschatology ito? Ito ba yung, kaya nga, kung ito sa Hudyo lang, kasi dumatay ng Matthew chapter 24 na sa pinag-aaralan natin. Tapos pumasok tayo dito So, sa... yung eschatology ng Matthew 24, referring only to the Israelites. Kaso, continuous pa rin siya. Pumasok sa second chapter 2. Oh. O anong templo to? Kaya natin siya Pati yung Thessalonians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. Kasi merong man of lawlessness. Dito sa Hindi, doon. ang ending kasi na pinag-aralan natin dito sa eschatology na to, yung Doon kasi- 70 AD, yung Titus the Great is man of 70. lawlessness. Oh. O di tapos na yung Matthew chapter 24 in connection sa second chapter 2. Tapos na. Pa rin second chapter 2. Siya ba yun? Yun nandun sa second Ang alin? chapter 2. Ng Sa second yung man of lawlessness. 2 Thessalonians. Chapter 2 verse 2. Hindi, yun nga yun. Ganun din. Siya yun. Oo. Oh, Sabi, kasi- pagbabalik ko na pa hindi mangyayari. Oo. O di sige, bumalik na si Lord. Kung siya yun. Napag-usapan natin yung Makikita pa natin Day pa- of the Lord Hindi. Susunod pag-usapan natin, Antichrist. Kaklarihin muna natin yun.
Kasi, siya ang- parang ulitin ko, no? marami pa tayong magiging question eh. Si Christ during his time, nagpredict siya, Matthew 24, at the age of 33. Halimbawa, gano'n na lang. So, no, tapos noon, yung Thessalonians naman, ibig sabihin 33, tapos 70. Di, ano yun, 37. Ngayon yung Thessalonians, 55 AD. Sakop pa nga siya dito. Kaya sakop siya, di 33 to 55. O, ilang taon ng lumipas bago nagkaroon ng Thessalonian Church. Kaya nga, Bishop, Diba? pero ang Oh. misconception Tapos- doon, nagpapagulo kasi kung Bishop, pag binasa natin ito, tinan mo ha. Kasi medyo, yun ang nagpapagulo kung titingnan natin yun. Sabi dito ni Pablo, now beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. Sabi niya, together Anong unto talata? Him. Sa 1. Kasama sa konteksto, Bishop, dito sa Manong Lawlessness to eh. Chapter 2, verse 1. Oo. Gusto mo malaman kung kailan talaga ang pagdating ni Lord? Tapos, upang madaling makilos yung pag-iisip. Basahin mo Kasi ang... ito yung, wala nga nakakala, pero sabi niya rito, Alam na rin siya. Hindi, ano ang sign. Basahin mo ang 2 Thessalonians 4. kasi dito sabi, pagparito ng 16. ating Panginoong Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. O meron sinasabi. So wala pa yung 70 AD rito ha. At huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa magitan ng mga espiritu o sa magitan ng salita o sa magitan ng sulat man namin mula sa amin. Nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Diyan. Day of the Lord. Ano yan? Day of the Lord, ha? Day of the Lord yan eh. Ano, coming ba o Day of the Lord? Yung paghahatol yan. Kasi nga, ang pinagkakamali Hindi, natin, kasi ganito napa sa Day of the Ito, Lord, minsan kasi ganito yun. na coming. Ang sabi kasi rito, ngayon natin naman sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. So ito pagparito ng ating Panginoong Kristo, tsaka itong verse 2, magkaiba pala ito, para lahat magkaiba to. Na Day of the Lord. Day of the Lord sa Iba ang ibig, napag-usapan na natin yan, ibig sabihin ng Day of the Lord. Huwag natin ipinagkamali kasi natin sa coming eh, second So coming. paano ito, Bishop? Paano ito? First Chapter 1 at itong natong verse 1. Verse 1. Oo. Ano yun? Saan ilalagay ito? Sabi niya, ngayon aming pinamalik sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. The coming of our Lord Jesus Christ. Ano ba ito? And our- Ito ba yung palasak na second coming na tinutukoy niya rito? Kasi- Kasi may tatanong na ako. Pinag-usapan natin ibang. Ano ba dito ang sa 1 Thessalonians 4:16? Second, for 1 Thessalonians chapter 4 verse Araw na yun, 13. sa piling ng Arkanghel at ang tunog ng 16. trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga Sabi namatay yun na eh. sumasampalataya kay Kristo ay Sa English, buhayin muli. sa English. 1 Thessalonians 4:16. 4:16. Sabi doon, May nabasa lang ako na. for the Lord himself will descend from heaven, and with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Sa ibang translation. May ba kayong translation dyan? 1 Thessalonians. 4:16. May napanood lang ako sa Facebook na anak sa. Sige, basa. Wala nang ibang translation eh. May sabi sa kanya, iba rin. Ano sa'yo? Read that. Sa akin, KJV. With the voice of archangel and with the trump of God. Trump. Trump May of Trump God. din dito, may Trump of God din And dito the eh. dead in Trump. Christ. Sabi talaga. Si Trump. Yun na ba? Yun na ba yung Darating na si Lord. Andiyan na si Trump. Kaya ibig sabihin, ito lang ang medyo papagulo to Bishop eh. Trump of God. Yung sinasabi natin, ano ba ito sabi nga, ano ba itong sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2? Gusto mo talaga Diba? malaman. By the coming of our Jesus Christ, Andiyan na si gathering Trump. together at Nakaupo na pala eh. Hindi, at saka itong sinasabi natin Day of the Lord na to sa Thessalonians chapter 2 verse 2. O, di ba? Kasi that ye be not taken mind or be troubled neither by spirit nor by word nor by letter as the day of Christ at hand. So yun eh, Christ of, kasi sa ang binanggit ko sa English, Day of Christ at hand. Kasi Tagalog, tinawag na kaarawan ng Panginoon. Araw ng Panginoon. So, What does it mean? Day of the Lord. Di nga po, Bishop, kasi kung ito lang ano natin, ang Pray na context muna tayo. kasi ito is from verse 1 ang konteksto eh.